Tatlong linggo na lang bago ang inaasahang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung sakali, ito ay ikatlo sa kasaysayan ng Pilipinas na harap sa impeachment trial ang isang mataas sa opisyal ng bansa. Ano ba ang mga mangyayari sa paglilitis at anong posibleng kahinatnan ng bise? Alamin sa explainer ng kasama nating si Marie Zumali. The resolution setting forth the articles of impeachment is hereby endorsed to the Senate. May 18 na mag-convene bilang impeachment court ang Senado para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ilang araw yan matapos ma-transmit ng Kamara sa Senado ang articles of impeachment laban sa bise. Nahati sa 4 na articles ang mga alegasyon sa bise. Una, kaugnay sa mali umanong paggamit ng bise sa 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at mahigit 112 million pesos ng Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Pangalawa, ang hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise na hindi raw naaayon sa kanyang lawful income at sweldo bilang public official at hindi umano niya pag-disclose ng lahat ng yaman niya at kanyang asawa sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Hindi rin umano nag-divest si Duterte sa kanyang mga negosyo. Pangatlo, ang panunuhol umano ng bise sa ilang opisyal ng DepEd habang siya ang kalihim nito noong nagbigay siya ng pera para umano udyukin sila na lumabag sa procurement laws. At ang huli, ang umano'y pangongontrata ng bise para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at nooy House Speaker Martin Romualdez kung papatayin daw siya. Sa Hulyo napipintong simulan ang impeachment trial proper. Sa inaasahang schedule, magsisimula ang paglilitis tuwing alas 2 ng hapon ng Lunes, Martes at Miyerkules. Huwebes naman tatalakayin ang mga mosyon. Walang sesyon sa mga panahong yan dahil naka-sine die adjournment ang Kongreso. July 27, walang mangyayaring paglilitis dahil sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Sa mga araw pagkatapos ng SONA, tuwing alas 3 ng hapon, magsisimula ang paglilitis tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes. Hindi pa tukoy kung gaano kahaba magtatagal ang paglilitis sa bise. On the verified complaint for impeachment against His Excellency President Joseph Ejercito Estrada. Sa kasaysayan, pinakamaikli ang naging paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada. Inabot lang po ito ng 1 buwan. Natigil ito dahil sa People Power Revolution noong 2001 o EDSA 2. Pinakamahaba naman ang impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona na umabot ng 5 buwan. Hinatulan siyang guilty na impeachment court noong 2012. Siya rin po ang kauna-unahang opisyal ng Pilipinas na natanggal sa pwesto bunsod na impeachment. Ano ba ang mangyayari sa paglilitis? Sa isang impeachment trial, mga senador ang tatayong hukom at ang Senate President ang magiging presiding officer. Sa House of Representatives naman manggagaling ang mga miyembro ng prosecution panel. Sa paglilitis ng bise, 11 mambabatas ang tatayong public prosecutors. May mga kasama rin silang private prosecutors. Nagkaroon na sila ng hatian para sa tututukang articles of impeachment laban sa bise. Rest assured that the 11 prosecutors are already on its full swing of preparation. Batay sa Senate rules, kailangang humarap ang isang impeached official sa paglilitis o may haharap para sa kanya. May naka-assign na spokesperson at defense team para sa impeachment at yan ay isang legal na proseso. So iwan na lang natin sa spokesperson at sa mga abogado ang pagkokomento. Dati na sinabi ng defense team ng bise na dadalo lang si Vice President Duterte kung kinakailangan. Tulad ng ordinaryong paglilitis, may mga ilalabas na ebidensya at testigo ang prosekusyon at depensa. Kailangan ding manumpa ng bawat witness na haharap sa paglilitis. Dapat pong matalakay ang bawat articles of impeachment bago ang paghatol sa bise. Isa-isa po itong pagbobotohan ng mga senator judge. At kung umabot sa 2/3 o 16 sa 24 na senator judges ng kanilang bilang ang naghatol ng guilty, convicted ang bise. Kahit isa lang sa articles of impeachment ang makakuha ng sapat na bilang, mako-convict pa rin po ang bise.
Mapapawalang sala lang ang bise kung hindi maabot ang kinakailangang boto para siya ay makonvict sa lahat ng articles of impeachment. Sakaling makonvict ang vice-presidente, ano po ang susunod na mangyayari sa kanya? Batay sa 1987 Constitution, matatanggal siya sa pwesto at hindi na pwedeng muling maupo bilang public official. Pwede rin siyang maharap sa mga kasong kriminal at sibil kung may magsasampa nito sa korte. Maaari namang matigil o hindi matuloy ang paglilitis kung sa gitna nito ay mag-resign ang vice-presidente. Tulad sa kaso noon ni na dating Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011 at COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.